Yes, again, alright mga minamahal, Alicia nyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, grabe no, si Atty. Claire Castro talaga yung yung gustong gipitin at ipitin ni Representative Leandro Libiste. Samantalang itong si Ombudsman Boying Rimulya ang nag-reveal, 'di ba, ng maanumalyang controversial, 'di ba, sa kanyang negosyo. So ngayon, sabi dito ni Boying, may connection yan. Si Representative Leandro Libiste sa Duterte government. 2019 yung franchise. Kasama nanay niya, si Senator Loren Legarda, kasama sa naglakad niyan. Alright, ito yung video. Ipanood muna natin sa inyo mga minamahal. Binigyan ka ng prangkisa ng Kongreso, tas binenta mo, di umano, kay Manny Panghilinan sa isang private sector. Tapos ngayon, magagalit ka nung na-reveal ka ni Ombudsman, tapos ang kinasuhan mo, itong si Yusek Claire. Kung di ka ba naman di umano yung scammer? Alright, continue tayo mga minamahal. Panoodin natin tong balitang to. Ang number one na problema palagi ng investor sa Pilipinas as compared with the other countries in ASEAN, power. Kuryente ang problema Patay na natin. patay yan. Walang pupunta dito. Tapos maglalagay ka pa ng sinasabi nilang genius na bata na yon na gumawa ng solar. Kalokohan. Genius na bata na yun. Kalokohan. Niloko lang tayong lahat. Kasi may kakuntsaba yan sa taas. Hindi niya naintindihan yung corporate structure niya eh. Oh, hindi niya naintindihan yung corporate structure niya kasi mayroon niyang kakontsaba sa taas. Ito nga hindi ko magets eh. Si Boying yung nagsasabi tapos si Yusek Claire yung kinasuhan mo. 'Di ba? Si Boying, mga minamahal. Actually, ang ganda din naman talaga ng power ni Boying Rimulya kasi independent body. Kung talagang hindi siya magiging selective, kung talagang neutral yung kanyang banat, talaga nga namang mahusay at pupurihin itong si Boying Rimulya. Alright, continue tayo. Napahanga mo ko, idol. O, sino kasama yan? Di ba yung mga abogadong kausap yan? Siyempre. May connection yan sa taas doon. May connection yan sa Duterte government. 2019 yung franchise. Oh, 2019 mga minamahal yung franchise. So, 2019 nagkaroon ng approval. So, meaning, kasama yung nanay sa paglakad. O, hindi yan chismis, galing yan kay Boying. Sino ba naglakad niyan? Hindi, ganito yan ha. Super daw yung naglakad niyan eh. Hindi, kasama nanay niya. Kasama nanay niya, mga minamahal. Oo. Panahon ni Duterte, may solar franchise na na-approve kasama ang nanay niya. Ano ba yung posisyon ng nanay ni dating, syempre hindi pa naman Congressman Libiste si Libiste noon. Pero ano nga ba yung posisyon ng nanay ni Representative Leandro Libiste? Una, yes, senior senator. Pangalawa, chairperson din siya ng Committee on Finance Budget. And then, isa siya sa pinakamakapangyarihang senador pagdating sa pondo at sa proyekto. So, posible talaga mga minamahal na ginamit niya ang posisyon. Ako nagbibigay lang ng analysis. Baka posibleng talagang ginamit niya ang kanyang posisyon para mabigyan ng prangkisa. Ito nga pong negosyo ng kanyang anak. Diba? Continue tayo. Kasama dun sa Oo, naglakad. kasama sa naglakad Tama yan. lang Siyempre, Incumbent yun eh. pero siyempre, kunyari, ano siya, Arm's length. Arm's length. arm's length siya. Pero, chairman ka ng budget, chairman ka ng finance committee. Pwede bang wala? Oh, di ba? Eh, kung ano mo, kunyari, ganito. Ang malaking, hindi, ganito ang malaking problema dyan. You promise, ang 18,000 ang requirement natin at that time, 18,000 megawatts. You promise to build on the basis of the Renewable Energy Act, 12,000. Nagawa mo ba? Simple Binigyan ka lang. ng franchise. Binigyan ka ng franchise for the Exclusive purpose. franchise pa. Oh. 11,000. Exclusive yun, ha? At saka, I suppose, exclusive nung yan. binigay yan sa'yo, meron timeline yan. Oh, meron. So, ang tanong lang Specific. ako, simple lang. Wala akong politika, walang et cetera. Simple lang. Yun bang napag-agrihan ng gobyerno at yung korporasyon mo? Na-deliver mo Wala. sa tamang Ano, panahon. ito nga yun eh. Imbis na i-bid out mo sa 20 providers ng solar, binigay mo sa isa. Isa lang. Ano yan? Hindi ba dapat mas madali? Ano mo yan, naka-apekto pa yan sa feed-in tariff kasi Precisely. yung mga nag-i-invest ng solar. Di ba? Nagigets niyo mga minamahal. Lantaran na po ang pagtirada.
ni Ombudsman Boying Remulla dito nga po sa mag-ina. This is a conflict of interest nga ba? 'Di ba? Alam nyo, hindi naman lahat ng tulong is illegal, lalo na kapag galing ito sa nanay mo, kapamilya mo. Pero, mga minamahal, kapag ang pamilya mo, ang nanay mo, ang tatay mo ay kasama sa public office, 'di ba? Iba na 'yun. Diba? May pending franchise, may direct benefit sa pamilya, may involvement sa paglalakad. So, dyan talaga papasok ang tinatawag nating conflict of interest. At yan po ang punto ng ating ombudsman. So, hindi nga sinasabing guilty agad itong si Levise, pero if the shoe fits, kasi under investigation, well, let's see. Kasi tingnan ninyo itong balitang to. Bukod sa pagiging anak ni Senadora Loren Legarda, naging matunog ang pangalan ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste sa industriya ng solar power Solar power. at sa issue sa maanumalyang flood control projects. Tinatawag na nga yung scammer itong si Leviste eh. Ewan ko kung bakit. Nakatutok si Mauv Gonzalez. Sa industriya ng solar energy, unang lumikha noon ng pangalan, si ngayoy Batangas 1st District Representative Leandro Legarda Leviste. Sa edad na 20 taong gulang, ang anak ni Senadora Loren Legarda, itinatag noong 2013 ang Solar Philippines Power Project Holdings Incorporated, na ayon sa kumpanya ay siyang pinakamalaking solar company sa Southeast Asia. At sa loob lang ng isang taon, nakakuha ang kumpanya ng kaliwat-ganang kontrata mula sa Department of Energy. Noong 2016, pinasinayaan ng Solar Philippines sa Calatagan, Batangas ang anilay kauna-unahang solar farm sa Pilipinas. Si Pangulong Noynoy Aquino pa ang panauhing pandangal noon. All of us owe this to you, Mr. President. Isang taon makalipas, si Pangulong Rodrigo Duterte na ang kanyang panauhin. Kaya naman pala halata, di ba, mga minamahal, na lapit ng lapit sa mga Duterte. Sa pagpapasinaya sa pabrika ng Solar Philippines noong 2017 sa Santo Tomas, Batangas. Mr. Leandro, Ayan yung sinasabi ni Boying Remulla, mga minamahal, na imposibleng walang connection dito yung ina. 'Di ba? Yung nanay mo ba naman isang mayroong malaking pwesto sa gobyerno, 'di ba? O kaya nga sinabi may connection yan sa Representative Leviste sa Duterte government. 2019 yung franchise kasama nanay niya si Loren Legarda na naglakad. I said, keep it up. You are a visionary. Tingnan niyo yung mga comments. Sa sobrang kabungangero niya, nakitaan tuloy siya ng butas. Halos araw-araw sa harap ng media. Ngayon siguro araw umiiyak sa nanay. Hindi naman kasi nakatulong sa flood control, mas bagkus nakagulo siya. Yan yung pinagmulan talaga dito yung Cabral Files eh. Sobrang daldal, mga minamahal. So, sobrang daldal, tingnan mo, nahalong katuloy yung solar franchise niya. Diyos mio. Ganyan ang DOA nung nakarang administrasyon, palakasan. Kung wala kang connection, di ka makakakuha ng power plant to permit sa DOE. 'Di ba? Ay nako, Diyos ko naman. Kaya galit si Leviste kay PBBM kasi Panginoon niya si Digong. Yan yung nag-approve at mga alipores ng Kongreso nagbigay ng legislative franchise. At syempre, Senado, nandyan ang inan niya na si Leron Sinta. Biruin nyo, 3 months aprobado sa Kongreso and another 3 months sa Senado. Mas malala pang ginawa niya sa flood control scam. 'Di ba? Kailangan makulong itong batang to, kurakot pati nanay. Wala ko sinabi nagbabasa lang ako ng comment, mga minamahal. 'Di ba? So, ito yung sinasabi ko na hindi lahat ng oras kailangan mag-ingay. Nahanapan ka tuloy ng butas, paano 'yan? 'Di ba? Tapos ito po, sinabi pa dito ni Boying na meron siya posibleng paglabag. Pirma ni House Committee on Legislative Franchises Chairperson at Negros Occidental 4th District Representative Jeffrey Ferrer na mapag-uusapan sa isasagawang pagpupulo ng komite ang issue sa solar energy firm ni Batangas 1st District Representative Leandro Legarda Leviste. Partikular na sa other matters sa gagawing pagpupulo ng komite sa January 26, 2026, araw ng Lunes, kung kailan
naman din nakatakda ang balik sesyon ng Kongreso. Kasunod ito ng ulat na pinapatawa ng 24 billion pesos na halaga ng multa ang Solar Philippines o kumpanyang itinatawag Magbayad ka na lang kasi para walang ingay. ni Congressman Leviste dahil sa pagpalyang i-produce ang committed na kuryente sa pinagkasunduang timeline. Kinansela na rin ng Department of Energy ang ilang service contracts nito. That is issue na ngayon, talaga. Hindi, ang punto talaga nito mga minamahal, bago niya kasuan si Yuse Claire, kasuin niya muna yung issue niya, magbayad na lang sila para walang ingay, 'di ba? Kasi yung kontrata kasi hindi naman natuloy I mean, yung contracts nila, yung pinagkasunduan, hindi naman nangyari, hindi naman na-produce yung power, 'di ba? Ilagay ko yan sa other matters muna because hindi yan part ng agenda. Pero ayon kay Congressman Ferrer, kung siya ang tatanungin, interesado siyang imbestigahan ang issue. Gayunman, nilinaw nitong kailangan may maghain ng resolusyon kaugnay nito o talakayin sa pamamagitan ng privileged speech sa plenary session ng Kamara. For me, gusto ko nga imbestigahan yan. But we will go into process. So ito yung issue about franchise, about Leviste, yung binigyan. We'll take that. Ano natin, somebody has to file. Yun ang procedure natin. Tapos, Nako, kung nandyan pa mga minamahal, si former House Speaker Martin Romualdez, feeling ko na imbestigahan na yan. Medyo mabagal talaga yung action dito ng tawag dito. Medyo mabagal talaga yung action ng House of Representatives ngayon. Pero nung si Romualdez, talagang action agad 'Di ba? Sana, 'di ba, maibalik mga minamahal para maibalik yung sigla ng House of Representatives. kung mag-file ng resolution to conduct the investigation, we have to follow the rules, the ruling. We have kailangan yung approval ng members of the committee. Ayon naman kay Ombudsman Crispin Boying Remulla, hindi lang simpleng paglabag sa prangkisa ng solar power firm ang iniimbestigahan ng kanyang tanggapan, kundi maging ang mga hakbang na ipinagbabawal sa batas at ginawa umano sa mapanlinlang na pamamaraan. Sa akin yan, yung mga technical na nangyari dyan, wala sa akin yan. Ang mahalaga, alam natin, nag-spin-off siya at nabenta nga yung spin-off na hindi, sabi ko nga, hindi pwedeng gawin directly, hindi mo pwedeng gawin indirectly. Again. Di ba? Kung nag-spin-off ka ng kumpanya, meron kayong kontrata, yung kumpanya mo, tsaka yung spin-off mo, tinali mo na yung kontrata. Siyempre, magkakavalue yung spin-off mo. Ano tawag to? All of these contracts are all vetted by the DOE and approved by them. It goes into the energy mix of the Philippines. It goes into the projection of our country's energy needs. Nako po. Eh, pag niloko-loko mo lang yan, pag hindi mo inayos, paano tayo? Sa kanya namang social media post, iginiit ni Congressman Leviste na may nasa likod umano ng mga pag-atake sa kanya, kabilang na ang DPWH contractors na tinatamaan ng mga inilalabas niya. Dagdag pa nito, ang mga taong dapat imbestigahan ay may impluwensya niya sa mga nag-iimbestiga. Rosalie Coz, Daldal ni Leviste, yan yung nangyayari sa kakadaldal mo. Nagsimula naman yan lahat yan, mga minamahal, sa Cabral Files. Diba? Sabi mo nga, paiyak-iyak ka pa na baka pag namatay ka, mas madaming may i-reveal ng mga corrupt na public servant. Ngayon, dahil tinatago mo, habulin ka talaga ng mga yan. Ngayon, ano ba yung best way na gawin mo? Di, i-reveal mo kung sino yan para wala silang habol sa'yo. Ngunit kung hindi naman talaga totoo, diba? Di nagmumukha kang sinungaling. O tingnan mo, dahil sa kadaldalan mo, na-reveal tuloy yung anomalya. Dito nga po sa negosyo mong solar, diba? Magmulta ka na lang. 24 billion. Diba? Hindi mo nga lang talaga kayang kasuhan si Boying Remulla, kaya si Yuse Claire yung kinakasuhan mo. Anyway, yun lamang po mga minamahal alisyon nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video.